How are you, babe? Ipinaikot agad niya ang isang braso sa baywang nito. Kinuha naman nito ang hawak niyang kapata at uminom doon. That turns him on. It was like kissing her through that glass. Ibinaba niya ang hawak nitong kapata at hinalikan nito mismo sa labi. Matagal kang nawala dito, puna nito sa kanya. Meaning, you were here every night. Sino ang kasama mo? Tanong niya dito. Inubos niya ang natitirang laman ng kapata, at tumingin muli sa nakapulupot sa kanyang babae. Kahit paano'y hindi naman niya gusto na ang babaeng nakakaulayaw niya, at sumasideline sa iba kapag wala siya. Not unless it was just a one-night thing. Pero sila ni Lolly ay buwan na ang itinagal ng kung anuman ang tawag sa kanila. I was with Dex the other night, dahil galing kami sa isang photoshoot kagabi, ay mag-isa lang ako, sagot nito. Hindi na siya sumagot, dahil wala naman siyang karapatang pagbawalan ito kung tutuusin. But he was disappointed. Sa mga susunod na araw ay magiging abala na ako. I'm just glad that I get to see you tonight, dagdag pa nito. Are you saying that you'll stop seeing me? May boyfriend ka na? Magkasunod niyang tanong. May isang show akong nakuha at sa Batangas ang shooting, paglilinaw nito bago nito sinimulang paglandasin ang kamay sa chest niya. That was a cue for him to take her to one of the VIP rooms. Katulad ng dati, you were lame tonight, pansin nito sa kanya pagkatapos ng maiinit na sandali. Nagsindi ito ng sigarilyo, sa kabila ng hindi niya gusto ang usok ng Yossi. Is something bothering you? Just tired. Maraming trabaho sa opisina, dahil 2 departamento ang inaasikaso ko. Ang totoo'y hindi rin niya alam kung bakit tumabang siyang bigla sa kasama ngayon. If she was seeing that Dex guy, he should disappear in the picture. Aaminin niyang naiinsulto siya, kapag may ibang lalaking umeeksena. Nawawalan siya ng gana, at sa huli ay hindi na siya nagpapakita sa babae. Are you leaving? Tanong niya dito nang makitang nagsusuot na ito ng pantalon, bagamat wala pa rin itong damit pang itaas. I don't think you want me to stay. At kilala kita Jeremy, you don't want women to swaddle to you after you have nakangiti nitong wika na tila ba maliit na bagay lang ang binanggit nito. Tuluyan na nitong naisuot ang lahat ng damit, at sinukli na ang buhok tanda na aalis na ito anumang sandali. And you don't want to swaddle either, he smiled lazily. Mag-iingat kapag uwi. Pahabol niyang wika bago ito tuluyang nakalabas ng pinto ng VIP room. Nagpasya na rin siyang umuwi, para makapagpahinga ng maaga. Pagbaba niya si Cindy naman ang nabungaran niya, kasama ng mga kaibigan nito. Minsan niya nang nakadate ito, pero hindi na nasundan dahil nagpakita ito ng pagkaklingi. She was young and inexperienced when he took her, pero hindi sapat para seryosohin niya ito. Hi Jeremy, matamis nitong bati sa kanya, na kinahiyaan niya nang hindi pansinin. Hi, ganting bati niya dito, you are with your friends. Ipinakilala naman siya nito sa 2 pang kasama. Can I offer you anything? Tanong niya dito. Your company will do. Matagal na rin kitang hindi nakasama, wika nito sa malagkit na tingin. Ang kasama nito'y nakangiti rin, at nakatingin sa kanilang dalawa. Actually paalis na nga ako, sagot niya. Oh come on, dati ay inaabot ka ng madaling araw dito, halos 10:00 pa lang ngayon, tila naiirita nitong wika. Can't you stay an hour? Pinilit niyang ngumiti at inisip na pagbigyan na lang ito. Regular naman itong guest sa club na yon. Sure, wika niya. Agad namang lumabas ang ngiti sa mga labi nito. Nang magsimula itong magkwento, ay naramdaman niya ang paminsan-minsan nitong pagpatong ng kamay sa hita niya. Dahil panay ang kuha niya ng inumin sa bawat pagdaan ng waiter, ay nalasing siya ng kaunti. Halos 12:00 na nang magyaya ang mga kasama nito, para umuwi na. Nagpahayag si Cindy na wala itong kotse at magtataksi na lang pauwi. Hindi naman niya maatim na umuwi ito ng mag-isa, lalo sa suot nitong hapit na hapit sa katawan. Nagpresenta na lang siyang ihatid ito sa kondo ng dalaga. Let's have coffee Jeremy, yaya nito nang marating nila ang parking lot ng kondo nito. Napilitan siyang kunin ang susi sa sasakyan at sumama dito. Nang marating nila ang unit nito, ay tumuloy ito sa kusina para gumawa ng kape. Naupo siya sa sofa at pinagmasdan ang mga gamit na naroon. Umupo ito sa tabi niya pagkaabot ng tasa ng mainit na kape sa kanya.
Ipinag-krus nito ang mga hita, na halatang inilalapit sa kanya. Pilit naman niyang pinaglalabanan ang nararamdamang init sa katawan, dahil hindi niya gustong ma-involve ulit sa babaeng kaharap. But temptation was hard to resist when you're drunk, and the woman beside you started to kiss you on your shoulder. Nang inilapag niya ang tasa sa center table, ay automatiko niya nang sinalubong ang halik nito. Lalo naman itong naging agresibo. He lost all his control and took her clothes off in a matter of a minute. Nakalimutan niyang kanina lang ay si Lolly ang kasama niya sa VIP room. Tunog ng sunod-sunod na tawag sa telepono ang nagpatigil sa kanya. Bakas naman ang inis sa mukha ni Cindy, nang tumayo siya para kunin ang telepono sa bulsa ng pantalong maong. Yes Dad, mabilis niyang sagot. Maaga ka sa opisina bukas Jeremy. Nagpatawag ng emergency meeting si Margo, at importanteng naroon ang lahat. Ang tinutukoy nito ay ang ina ni Margo na isa sa mga stockholder sa Villarreal Airlines. Yes Dad, wika niya bago ibinaba ang telepono. Paglingon niya'y naroon pa rin si Cindy, at nanatiling walang suot at naghihintay sa kanya. I have to go, wika nito dito at isa-isang pinulot ang mga damit. I never knew you as a selfish lover Jeremy. Don't drop me here like a hot potato, naiinis nitong wika. Tila naman siya napahiya sa sinabi nito. Ang boses ng ama ang nagpawala sa kalasinggan niya kanina, at tila narinig niyang muli ang sinabi nitong ipakakasal siya kay Carlon, kapag hindi siya tumigil ng pakikipaglaro sa mga babae. But being a selfish lover wasn't one of his attributes. Pagkatapos ng mainit na sandali, ay agad din siyang nagbihis at mabilis na nagpaalam, bago pa ito makaapuhap ng sasabihin. He didn't want to give her the chance to cuddle and believe in false hope. Nakatanaw si Anika sa isang babaeng natagpuan ng tatang ni Gabriel, na sa ngayon ay walang maalala. Fears were in her eyes. Halos gabi-gabi din itong dinadalaw ng masamang panaginip, na nagpatibay sa hinala nilang galing ito sa isang malagim na sakuna, o may nagtangka sa buhay nito. Tila nakikita niya ang sarili sa kalagayan ng babae ngayon, pero ang pagkakaiba lang nila ay siya ay gising na gising, at alam niya ang lahat ng panganib na pilit niyang tinatakasan. Minsan naisip niyang sana'y maging katulad na lang siya ng babaeng na walang maalala. Mula nang maganap ang pag-ambush sa mga magulang niya, halos 2 buwan na ang nakalipas, ay dito siya tumuloy sa kamag-anak ng nanay Lucila niya. Noong high school pa sila huling nakapamasyal dito ng ina-inahan. Ipinagpasalamat niyang hindi naman natunton ni Octavio, ang kinaroroonan ng ina-inahan, dahil hindi nag-iwan ng bakas ang ama sa kung saan siya lumaki. She wanted Lucila to be safe at all times. Hindi ito dapat madamay sa gulo ng pamilya niya, tama na ang naging ina siya nito sa mahabang panahon ng kanyang buhay. She can't afford to lose 2 mothers in her lifetime. Kay Benedict siya nakikibalita sa mga nangyayari sa rancho, matapos magtago. He was her support and pillar and source of strength. Nalaman niyang tuluyang binawian ng buhay ang ina, na labis din niyang ikinalungkot. Idineklara na ring patay ang ama niya, matapos itong mawala at pinaniwalaang nahulog sa bangin. She mourned for that loss. Kung sana'y sinunod na lang ng ama ang kagustuhan niyang lumayo, at mamuhay ng simple lang, buhay pa sana ito ngayon. Sa ngayon ay tiyak niyang nagpapakasasa ang Uncle Octavio niya, at si Arlene sa rancho, at sa iniwan niyang kumpanya. She doesn't care. Sa mga iniwan namang kayamanan sa kanya ng ama, tulad ng trust fund niya, ay mabubuhay na siya ng maayos. Mula pa naman noong unay hindi niya gusto ang ganoon kadaming kayamanan. Pero alam niyang isang araw, ay kailangan niyang bumalik doon, at bawiin ang nararapat na sa kanya. Ilang beses na gustong makipagkita ni Benedict, pero tumanggi siya. Hindi niya gustong madamay ito, lalo at alam niyang may gusto si Arlene dito. Pero hindi niya gustong putulin ang ugnayan nila, dahil sa kanya ako nakikibalita sa mga nangyayari sa rancho. Mula nang magpasya siyang lumayo, ay ilang beses na rin siyang nagpapalit-palit ng number para hindi siya matunten. Benedict proposed to bring her to Palawan, and start a new life together. Pero gusto muna niyang pag-isipan ang suhestyon nito, sa ngayon ay magulo ang isip niya, at hindi niya gustong magpasya sa ganitong kalagayan. Handa ka na ba? Tanong niya sa babae. Marahan lang ito tumango. Ngayon nila napagpasyahang dalhin ito sa bayan, at ipagtanong ang nangyari dito, at umaasang makahanap ng lead kung saan ito maaaring isurrender.
Uunahin nilang magtanong sa police station, dahil may kakilala naman ang pinsang si Gabriel doon. Mas matangkad ito sa kanya ng kaunti, kaya't halos hindi umabot sa tuhod ang ipinahiram niyang Sunday dress na binili sa bayan. Lalong lumitaw ang angkin nitong ganda, at napansin niya agad ang paghanga sa mga mata ni Gabriel. Mas panatag na ang mukha nito kaysa dati, pero ngayon ay bumalik ang takot na mababanaag sa mukha nito. Iniwan niya ito sandali at pinuntahan ang pinsan. Tama ba ang gagawin natin? Tanong ni Gabriel sa kanya. Tinatanong mo ba yan dahil sa nakikita mong takot sa kanya ngayon? O dahil mas gusto mong nandito siya sa poder mo? Paano kung pareho? Sagot naman nito sa kanya. Then, the more that we need to send her home. Minsan na lang kita makitang umibig masasaktan ka pa, wika niya sa pinsan. Umiwas ng tingin si Gabriel pero napako naman ang tingin nito sa babae. Ikaw ang haharap sa mga pulis, Gabriel. I don't want too many exposures. Hindi ko alam kung hanggang saan ang lawak ng paghahanap sa akin ni Uncle Octavio. Malulungkot kami ni Tatang, kapag pareho kayong umalis sa bahay na ito, Anika. Kahit siya ay nalungkot sa sinabi ni Gabriel. Hindi man niya balak pang bumalik sa rancho, ay kailangan niyang maghanap ng trabaho, at ituloy ang buhay ng hindi natatakot. Malulungkot din ako, Gab, pero kailangan naming harapin ang tunay naming mundo. If you care for her, you'll help her find her way back home. Then, you will decide from there. Muli niyang tinitigan ang babae, na nakatayo sa silong ng puno ng akasya. Alam niyang sa kaibuturan ng puso nito'y tinatanaw nito ang pabalik sa kanyang pinagmulan. I saw flashes again this morning, Anika. Someone gave me a ring but someone also took it away from me. Then I saw myself running, trying to save my life. Hanggang dyan pa lang ba ang bumabalik sa alaala mo? Iisa lang lagi ang laman ng panaginip ko, kung hindi ang mga taong humahabol sa akin, ay ang lalaking iyon na naglalakad palayo. Hindi kaya asawa mo siya, or boyfriend. Napapikit ito at tila pilit inaalala ang nakaraan. Marga, asal nito. Who is Marga? I guess that's my name. Tinawag ako ng lalaking iyon sa ganoong pangalan. May iba ka pang naaalala. Umiling na ito. Mas makabubuti nga na maibalik ka namin sa pamilya mo. It seems that you need to see your real world, and see the people you're with to help you regain your memory. Natatakot ako. Humawak ito sa kamay niya, at nabanaag niya sa mukha nito ang sinasabi. Kukuha pa lang tayo ng impormasyon ngayon sa mga pulis. Hindi ka namin iiwanan hanggat hindi namin nasisiguro na ligtas ka. Tila napanatag naman ito, at lumuwag ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Habang naglalakad sila papuntang tulay, at nagsisimula na itong manginig. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito, para ituloy nito ang paglalakad. Pero pagdating sa tulay na tatawiran ay sumigaw na ito. No! Umupo ito at itinakip ang mga kamay, hanggang umiyak ito ng tuluyan. Napatingin siya kay Gabriel, na agad ding nag-alala sa reaksyon ng babae. You have to face your fears, sweetheart, wika ni Gabriel na agad namang tumayo, at nagkaroon ng pagkalito sa mukha. Someone called me that in my dreams. Must be your boyfriend, wika niya dito at binigyan ng warning look si Gabriel. Kailangan nating matawid ang tulay na iyan. Can you make it? No, madiin itong sagot, at tumangging ihakbang ang mga paa. Ipikit mo ang mga mata mo, huwag kang didilat hanggat hindi ko sinasabi, wika naman ni Gabriel. Will you trust me, sweetheart? Ipinikit nito ang mga mata, at agad namang binuhat ni Gabriel at itinawid sa hanging bridge. Makalipas ng halos 3 minuto, ay natawid nila ang tulay ng maayos. Nilingon ng babae ang tulay, at naroon pa rin ang sindek sa mga mata nito. Let's go! Hinawakan niya ang kamay nito, at lumakad sila papuntang Pampang, kung saan pwedeng sumakay ng bangka papunta sa bayan. Hindi ka ba natatakot sumakay sa bangkang iyan? Tanong niya ulit, umiling ito at nahimasmasan siya. Wala siyang alam na ibang paraan, para makaalis sa lugar na iyon, kung tumanggi itong sumakay ng bangka. Halos kalahating oras silang nakasakay ng bangkang demotor. Hanggang marating ang bayan ng Pagbilao. Naging payapa naman ang mukha nito, kahit marami itong nakikitang tao. Sa isang hindi mataong restaurant sila naghintay, habang si Gabriel ay nagpunta sa police station, para makakalap ng impormasyon sa babae. Halos 15 minutos lang ang nakalipas,
ay bumalik na ito dala ang isang maliit ng papel. So, they think you're dead. Sino ang kasama mo sa kotse? Tanong niya dito gayong alam niyang hindi pa nito masasagot ang mga tanong niya. Ayon kay Gabriel ay tinapos na ng mga magulang nito ang paghahanap, matapos may matagpo ang bangkay sa isang bangin. Gusto niyang umasang tulad ng babae ay mailigtas ng ama ang sarili, dahil hindi naman na nagkaroon ng rescue and search operation, pagkatapos ng aksidente. Basta na lang idineklara ng Uncle Octavio niya na patay na si Augusto. Hindi ko alam. Wala akong maalala, kundi mga lalaking humahabol, at bigla ang ilaw na sisilaw sa akin, hanggang mapasigaw ako. Paano natin masisigurong ligtas siya, kapag bumalik siya sa dati niyang pamilya? Nag-aalalang tanong ni Gabriel. Nakuha mo ba ang buong pangalan ng relatives niya? Here, iniabot nito ang papel, kung saan nakasulat ang mga pangalan at numero doon. Margo Mortal, kilala mo siya? Tanong ng pinsan. Isa siyang modelo noon, Gab. At kahit itong Ezekiel Villarreal ay kilala ko sa pangalan. Bumaling siya sa babae na tahimik lang nakikinig sa kanila. It's true, your name is Marga and you are rich. Oh, not just rich, you are a billionaire. Are you sure? That explains the way you talk and your gestures. I believe your family is good people, Marga. Kailangan na natin bumalik sa mga pulis, para tawagan ang pamilya mo. Are you sure? Hindi ba natin to pag-iisipan muna? Pijal naman ni Gabriel. I think she was kidnapped, paliwanag niya sa pinsan dahil sa pagtutol nito. Hindi maaaring lumalim ang pagtingin nito sa babae, dahil alam niyang ikakasal na ito. Maaaring pinag-interesan ang singsing mo kaya wala sayo, sabi naman niya kay Marga. But you are getting married. Laman kayo ng fashion magazine nitong nakaraang buwan. Hindi ko lang alam kung bakit hindi ko naalala ang mukha mo, but I know your mother used to be a fashion model. Nakita niya ang sandaling pagkabigla sa mukha ni Gabriel, pero kailangan nitong malaman ang totoo, para hindi na ito umasa pa. Tara na Marga, kailangan na nating makausap ang pamilya mo. Pwede niyo ba akong samahan hanggang doon? Hindi ko sila kilala sa ngayon, at hindi pa rin nawawala ang takot ko. Sure, gusto rin naming masiguro ang kaligtasan mo. Hinawakan niya ang kamay nito, saka sila naglakad papunta sa police station. Si Gabriel ang nakipag-usap sa mga pulis, at tinawagan naman ng hepe si Margo Mortal. Sinabi sa kanila na dadating ang mga kaanak ni Marga, at maghintay lang doon. Nakita niya ang larawan nito sa mga pulis, at hindi maikakailang mas maganda ito sa personal sa kabila ng mga bakas ng sugat na tinamo nito, sa pagkahulog sa bangin. Ano ang plano mo pagkatapos nito? Tanong ng pinsan sa kanya, habang naghihintay sila sa waiting area. Gusto kong maghanap ng trabaho sa Maynila, sagot niya. Ang totoo ay pinangarap niya ang maging broadcaster noong bata pa siya, kaya mass communication ang kinuha niyang kurso. Pero ngayong kailangan niya ng katahimikan, ay hindi niya gustong i-expose ang sarili niya sa madla, na maaaring makapagbigay ng lead kay Octavio. Kung nasaan siya, gusto ko munang mamuhay ng simple, at malayo sa gulong kinalalagyan ko. Bakit hindi ka nalang bumalik kay Ate Lucila? Hindi naman alam ng uncle mo kung saan ka itinago ng papa mo noon, hindi ba? Tanong nito, mabilis naman siyang umiling. Hindi ako nakatitiyak doon Gab. Sa ngayon ay ayokong madamay pa siya o kayo sa problema ko. Kailangan ko ng mga taong malalapitan sa mga panahong kinakain ako ng takot at pangamba. Sapat na ang nakakausap ko si nanay sa telepono. Basta lagi mong tatandaan, na nandito lang kami para sa iyo Anika. Pwede kang manatili sa bahay anumang oras, at kahit gaano katagal. Kung hindi ko lang maiwan si Tatang, ay sasamahan kita sa Maynila, at doon na rin ako maghahanap ng trabaho. Thank you Gabriel, napakabuti mong tao, maswerte ang mapapangasawa mo, nakangiti niyang wika. Ang pinsan naman niya'y hindi sinasadyang napatingin sa magandang mukha ni Marga. Alam niyang may lungkot at paghihinayang itong nararamdaman. Nag-iisang anak ito ni Wilfredo, at nang namayapan nitong asawa. Pag-aari nila ang lupaing iyon sa gitna ng gubat. Si Gabriel ay nakapagtapos sa tulong ng ina na si Lucila. Dahil na rin sa perang ipinapadala ng ama sa pangangailangan nila, na sobra-sobra para sa kanilang dalawa. Noon ay nasa kabayanan din naninirahan si Gabriel, dahil nag-aaral pa at hanggang sa makatapos at makapagtrabaho.
Pero nang mamatay ang nanang nito, ay napilitan itong bumalik sa piling ng tatang nito, para masamahan ang ama na nag-iisa na lang namumuhay doon. Ang mga kapitbahay nila ay kilometro ang layo sa isa't isa, dahil wala na halos manirahan sa parteng iyon ng Quezon Province. Muli niyang tiningnan si Marga, na hindi mapakali ng mga oras na iyon. Ginagap niya ang kamay nito, para bigyan ito ng suporta, agad naman itong ngumiti ng bahagya, at kahit paano'y naibsan ng kaunti ang pag-aalalang nasa mukha nito. Maswerte ito dahil babalik na ito sa sarili niyang pamilya, samantalang siya'y mag-isang susuungin ang buhay na walang katiyakan. I miss you Papa, saad niya sa sarili at nilamon ng lungkot ang buo niyang pagkatao.